Okay, maayong buntag sa magkausapan. Maligayang bantanan niya sa pag-alagad sa Ginoo. Hallelujah. Nagilangan ng importante minsoon ang kalipay sa pag-alagad sa Ginoo. Kaya kung walang kalipay minsoon, hindi kita kalahutay sa pag-alagad sa Ginoo. Hallelujah. So, dito maglangan. Kung doon mo yung Bible minsoon at pangablihan din sa Colossians chapter 1. Colossus Kapitulo 1. Colossus chapter 1 na anak sa page 258 sa atong Biblia. 258. Atong basahon from verse 1 down to verse 14. Ay mo ni atong sauhan karon igsoon sa pagtuon. Hallelujah. Basahin na po ang verse 1 sa Colossus chapter 1. Balas mo sa verse 2, alipon mo naman ang verse 14. Ngita ni Pablo, apostol ni Cristo Jesus, tungod sa pagbuot sa Diyos, o kita ni Timoteo nga atong igsoon. Nagpasalamat kami kanina sa Diyos, ang amahan sa atong Ginoong si Kristo sa aming mga pag-ampo alam kaninyo. Tungkol sa paglaom, magikatagana kaninyo dito sa langit, nasayran ninyo kini, kami adto sa dinang gisayaw kaninyo ang matuod na minisay, na mo ang maayong balita. Nakatulanin niyo kinigikan ni Epapras, ang among minahal nga kauban o butan nga alagad ni Kristo. Nagampo dito ni kanunay alang kaninyo sitad sa pagkasayod namo ini ipanayo namo sa Dios nga masayod unta kamo sa iyang kabubuton uban ang tanang kaalat ug kahibalo nga gihatag sa iyang espiritu. Magmabungahon ang inyong kinabuhi sa tanang maayong buhat o magdugang ang inyong kahibalo mahitungod sa Diyos. Pasamatin ninyo ang amahan nga naghimo kaninyong tapos sa pag-ambit sa gitagana sa Diyos alang sa iyang katahan dito sa ginharian sa kahayan. Nga maoy naglukat ka na to o nagpasaylo sa atong mga sala. Magampo ka. Amahan nga balaan, Lord, salamat sa makausapa sa imong kaayos sa imong kinabuhi. Salamat sa kusog, bayong palawas, sa kanal mga lagitoy panalangin, na imong ipasinapit kanamo karon nga semana Ginoo. Lord, giwilkan namo ang imong presensya sa among kaliwala, Father God. Kung wala kami mahimo, Ginoo. O sa ikaw magapanuhat ka namo karon pinagi sa imong dalang espiritu. Nga diin ikaw magapangluna og mensahe sa among kasing-kasing nga amo kining ang mabalon sa duha. Magapadayon kami sa pagpangalagad kanimo, Ginoo. Hindi ang imong halagad, Lord, kay wa kay mahimo sa akong kagalingon kung wala ka, Ginoo. Ikaw usab magalihog sa tanang hunahuna o kasing-kasing nga kini mahimong puganan sa imong mga mensahe dili kaplas ka pagpagong, Ginoo. Dalagan tawon sa walay katapusan, amo kang gipasalamatan, ug amo kang gidahig sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay, likod. Hallelujah. Salamat sa ulan na igsoon. Nga bisag nagulan, di kita mahunong sa pag-alagad sa Ginoo, bisag magpasa-pasa pa na. Hallelujah. So, ang taknas kapuntagon, I would like to share with you this message entitled Walking Worthy of the Lord. Ang pagkinabuhi nga takos diha sa Dios. Hallelujah.
Mao man gini gustos Ginoo igsuon nga mga lagad kita kanina nga matinud-anon. Ang ayang Diyos sa ginharian sa langit. Kanang igbalik sa Ginoo, dili din sa magmahay atong pag-alagad. Amen ba? Hallelujah. Muli atong hisgutan kang igsuon. Sumala sa mga bersikulo nga atong gibasa. Dili sa Colossians chapter 1, verses 1 to 15. So, how to walk worthy of the Lord. So, na to, pag kinabuhi, paglakaw nga angayan, ya sa Ginoo, ganay mga puntos na akong i-share kaninyo igsoon dili sa akong ibasa ng mga bersikulo. Nga tulo ka mga major points igsoon. Kung saan na to, paglakaw nga angayan, ya sa Ginoo. Number one, I will share is we have to live or we must live a prayerful life. Una nga puntos, igsoon. Kinahanglan magkinabuhi ka nga mainampuon gyud. Ay mao gyud na ang gihimos Ginoo igsoon. Siya mismo Ginoo pero mainampuon siya. Kung mo tan-awan ay yung ministry gisugdan niya sa mga pag-ampo. Wala pa sa magwali, nag-fasting siya o nag-pray siya og 40 days and 40 nights. O muna yung gihimo. So kita po ng mga anak sa Ginoo kinahanglan kabalo po ka kung unsa ka pagka-importante ang mga pag-ampo sa Panginoon. Amen? So, muna, ang gingon diha sa verse 9, igsoon. Diha sa teksto, niingon sa nag-ampo, gayud kami kanunay alang kaninyo, sukad sa pagkasayod namo ni ini. Di pangayo namo sa Dios nga masayod unta kamo sa iyang kabubuton uban sa tanang kaalam o kahibalo nga gihatag sa iyang espiritu. Sa matod panipon igsoon, nag-ampo gayud kami kanunay. Sa description sa iyang prayer ng igsoon, kanunay. Sa ato pa igsoon, kita pod kanunay ng mag-ampo. Amin, dili na kayo mag-ampo tagdaghang panalangin. O mag-ampo tagwalay panalangin. Ano po yung ubang gustuhan ng darang panalangin o sumampo, walay panalangin, makoy pag-ampo. Pero ang gingon ni Pablo Migson, regardless of the situation, kanunay Diyos siya nga nag-ampo para sa katawhan sa Diyos. So kita nga mga Christian, pinahanglan kanunay kita nga mag-ampo. Amen. Hallelujah. Why? Christians should pray. That's one question. Tungod kay ang pag-ampo na igsoon sa laing nga bahin, kini mo pahupay sa kasing-kasing sa Ginoo. Wala mong tanaw diha sa Ezekiel chapter 22 verse 30 o 31. Diyan sa New King James Version Bible na isang basahon ako. I sought for a man among them who would make a wall and stand in the gap before me in behalf of the land, that I should not destroy it, but I found none. Therefore I have poured out my indignation on them. I have consumed them with the fire of my wrath, and I have recompensed their deeds on their own head, says the Lord. Ilang paspulong sa Ginoo, nangita siya og tao nga mag-aampo. Pero wala gid siya inakitaan nga nag-ampo. Tungod ni ana iyang gibobo iyang kasuko, ang iyang kasuko. Sa ato pa migson kung walay mga pag-ampo, dili nato mapahunong ang kasuko sa Ginoo. Tingala nyo kung wa pa'y pag-ampo tingala sa Pilipinas, ikastigo na din si Ginoo. Pero tungod kay naay magustuhan mo na nag-ampo mga igsoon, ang atong mapag-ampo nakahupay sa kasing-kasing si Ginoo. Kung sa may sitwasyon di ay kalibutan karon og walay Christian igsoon, under judgment lang. Isang dami ang California, gisunod na nila Ginoo. Ano naman? Tungod ka na sa po ang Ginoo. Muna, ito ang Ginoo, masukong, isang tiro, walang makampo. Dili, maabot ka ang paghukom o kastigo sa Ginoo. So, wala nga,
Matag karon ug niya ang Ginoo nagapangita sa mga tawo nga nagampo. Oh, matod pas Ezekiel chapter 22 sa atong gibasa. Kamo na siya naglantaw, asa ba ni kuan? Akong anak nga nagampo ba nagampo, mata naman lang buntag. Wala may prayer meet, wala may isa ni wala may devotion. Amen. Number one reason, prayer appeals the wrath of God. Ikaduha, what are the characteristic of an effective prayer? Kalamis gutang igsoon. Unaon, mututan sa rin, daghan mo sa kasalanan nag-ampo. Pero dunay pagampo nga dunay pagampo nga ipangita sa Ginoo igsoon. So sa dahil nag-ampo ka, wala nga pag-ampo ang ipangita sa Diyos. So prayer, one of the characteristics of an effective prayer is a prayer associated or coupled with faith. Ang pagampo na epektibo nga igsoon kana yung pagampo nga dunay pagtuo. Amen ba? Kinahanglan kuno ampo gid ta isang tuhuan gid nato. Ingon si Jesus, ang imong pagtuo mo nakaayo kanimo. Ingon si Jesus natos sa pitol, ang imong pagtuo mo nakaayo kanimo. Dili ang gitaspon sa imong pagampo, dili ang gimukon sa imong pagampo, kundi ang pagtuo nimo sa imong Ginoo. Imong paggampo sa imong pagampo. Hallelujah. Diyan sa Mark chapter 11 verse 24, nag-iwan nila, therefore I say unto you, whatever things you ask when you pray, believe that you receive them and you will have them. Ingon sa Jesus, dosa sa liha, dosa mag-iwan ako kaninyo, bisan unsa, nabuta nga inyong pangayoon kung kamo magampo, kinahanglan, mutuok yun kamo nga inyong nabangat o mabatunan na ninyo. Hindi ba? So, diha sa mapagampo igsoon. Kasi yung mga gidawat ng sino ako magampo kaysa kay adlaw ng itong ampo pag hinunong. Pero ang pangutan, adlaw na ba kay pagtuo dito ba sino yung pagampo? Amen. Hallelujah. Characteristics of an effective prayer number 2 is a prayer coupled with sacrifice. Ang pag-ampo na doon pagsakripisyo igsoon. Doon na ba nag-ampo doon yung natulog na higda? Doon hindi ka muna pala. Mo pa na pinagpuan na sa ipangayon sa Ginoo igsoon. Yung sabtan na lang tulog kapag mo kayong tanaw na ito na igsoon, dito sa Isaiah, 1 Kings chapter 18 verse 42. So Ahab went up to it and prayed, and Elijah went up to the top of Carmel, and then he bowed down on the ground, and he put his face between his knees. Isa may inampuan ni Elijah Nixon, he put his head between his knees. Dito Aw na kaya arthritis, ano mo makaya? So what is the idea behind? The idea is sacrifice. Amen. Dapat ang Kristohanon kabalo mo luhod sa Ginoo. Amen. Kabalo mo luhod siya ang tuhod. Sagahang magampo siya. Kaya sorry, ato pagampo. Ampo pa nga higda. Nabi sakripisyo anak minsan makatulog dito tag sayo din ha. So prayer coupled with sacrifice. Kinahanglan nga tawag na to og emphasis ang atong pag-ampo sa Ginoo. Hallelujah. Dayon ang ikatuluan na is prayer coupled with persistency. Pag-ampo, inubanan sa pagkamalahutayon. Walay gingon nila, the winner never quits and the quitters never win.
Amen. Diya sa 1 King chapter 18, verse 45, verse 42, pengon sa 45. So Ahab went up to eat and drink, and Elijah went up to the top of Carmel. Then he bowed down on the ground and put his face between his knees, and he said to his servant, "Go up now, look towards the sea." So he went up and looked and said, "There is nothing." And 7 times he said, "Go again." Then it came to pass the 7th time that he said, "There is a cloud as small as one's hand rising out of the sea." So he said, "Go up, say to Ahab, prepare your chariot and go down before the rain stops you." Now it happens in the meantime that the sky became black with clouds and wind, and there was a heavy rain. So Ahab rode on and went in Jezreel. Kung tanawin nato din yung igsuon, yung ano yung panahon nga si Elijah nag-ampo dito sa Mount Carmel. Yung isa niya pag-ampo ng igsuon, lahi niyang servant uban niya, yung bata-bata. Ingon siya makampo ko dito sa bukid. Ang awa dito sa dagat, kung nanaganay panganod. Wala dyan ay panganod ko magsunan. Hindi kainit kayo ang panahon. So, hulaw atong panahon na. So, ingon daw yan si Elijah, meron yung ampo. Wala man sir, ingon pa yung bata-bata, wala din sir. Limpyo di kayo dagat. Limpyo kayo langit. Ampo na sad siya. Ikaduha, wala lang gihapon. Ikatulo, wala lang gihapon hangtod niabot og 7 times. So kining 7 may igsoon, kining number na 7 may igsoon, importante kayo na sa atong kinabuhi. Amen. Mula ang ikapito kaadlaw sa semana may igsoon, importante kayo sa atong kinabuhi. Ang Jericho gibuntog sa Ginoo, giguba sa ikapito ka round sa ilang pag-march. Muna may igsoon na inumduman nato gyud ng ikapito. O maogi ng Domingo mga igsoon. Amen. So, persistent. Wala din siya mahunong mga igsoon sa pagluhod sa pag-ampo. Ang tod nga gitubag sa Ginoo ay pag-ampo. Karon ang pangutana, ihunong nga batas atong mapag-ampo igsoon. Kung wala pa nimo masinati ang tubag sa Ginoo sa imong pag-ampo, padayon igsoon ang tod nga tubagon sa Ginoo. That is persistent prayer. Amen. Hallelujah. Di ka mo undang igsoon ang tod nga tubagon sa Ginoo. Hallelujah. So muna, ikapito na. Iwan dahil na ang iyang bata-bata. Sana na. Naanay gapon. Pero murarag, pinumo sa tao kadako. Iwan dahil si Elijah. Elijah declared by faith, okay, may abot ng panahon na pawanin sa Ginoo panahon. Isa lang ka, wala kayo pagto kasama sa liso sa mustasa. Makahimo ka sa mga butang na binagpong. Inaling panahon na, nakita na ni Elijah na sama lang kadako sa Ginoo. Pero hindi clear. Mga paalam mo na dito sa Ginoo. Ilana ng igsoon, hindi na kinahanglan. Ang pagtuo na itong igsoon, kinahanglan nga di ikaw nagdamay pinasalido ng pagtuo. Okay. So muna, ingon na yan sila dyan. Okay, so pihilas Ahab nga pauli-una siya kay kusog tayo ulan, mabot ng ulan. Wala nigsoon, pila ka oras, pila ka minuto. Kusog pa aming ulan at kung sinabi ito, mas kusog pa rin aming nigsoon. Allah sila natin ulan. Ni Elijah sa ay panahon nigsoon. Tungod place niya, wakbid ni hunong pag-ampuhon ko ng ulan, mabot ang ulan nigsoon. Ito na point nigsoon is
Living worthy of God's calling, ikaduha ka puntos, migsoon. Living an intelligent life. Magkinabuhi sa usa ka intelihente nga kinabuhi. So, sa may meaning ng atwasang it's powering word with intelligent. So, ang word intelligent, what is meant by intelligent? Having or indicating a high satisfactory degree of intelligence and mental capacity, revealing or reflecting good judgment or sound thought. So, ang word intelligence may so on, or intelligent life, or intelligence na kay good judgment o na kay sound thought. Meaning, ang kinabuhi na ang ayan si Ginoo, kinahanglan na kinabuhi ang adunay kaalam. Kaya nagtanaw din sa atong teksto ng igsoon. Sa Colosas, so, the first question ali ato i-consider igsoon, how to live an intelligent life. Verse 9 igsoon, masound sa nato. Ingon si Pablo sa verse 9. Nagampo gayud kami kanunay alang kaniya sukad sa pakasayod namo niini pangayo namo sa Dios nga masayon ka kamo sa iyang kabubuton uban ang tanang kaalam o kahibalo nga gihatag sa espiritu, sa iyang espiritu. Gigamit din sa mao nga vision igsoon sa Bisaya, kaalam o kahibalo. So kita nga mga Christian igsoon, kinahanglan gid kahibalo kita kung maayong gilaamon po. Isa may itong ang hibaluan na igsoon, number one, ang pulong gid sa Ginoo. Kaya kung di ka may balos pulong sa Ginoo igsoon, dili ka kabalo nganong ang mga butang sa kalibutan, nganong dunay gubot. Di ba atong mga leader karon nagsig-away nganong dunay kagutom. Di ba dunay kagutom. Ug wa kay kaalam sa Ginoo igsoon, mapanik ka sa kagutom. Pero kung natay kaalam sa Ginoo igsoon, dili ka mapanik sa kagutom kay ang kagutom mao na tinaynahan ng hapit na mobalik ng Ginoo. Dunay lulo, dunay gubat, dunay kagutom. Kung kini mabutanga is the sign of God's coming. Ato pa may igsoon, ini mga butanga, hinahanglan atong interpretahon uban sa kaalam sa Ginoo. Amen. Kaya kung hibaluta, ngano, kung sa rason, ngano nga aning mga butanga, dili na ta mahadlok na igsoon. Kaya na ano na isa. Di ingon na nagaan sa Biblia. So, saan na ito pagbaton kanyang number 1 ang kaalam. Nag-iingon ni Pablo din sa verse 9. Una sa talan, kung gusto tagkaalam na igsoon, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Kung gusto tagkaalam na igsoon, number 1, kinahanglan doon na tayo kahadlok sa Ginoo. Diha sa Proverbs chapter 1 verse 7 na igsoon, nag-iingon diha, the fear of the Lord is the beginning of knowledge, but fools despise wisdom and instruction. Ang sinugdanan sa paalam na igsoon, mao ang kahadlok sa Ginoo. Wala ang importante na igsoon na doon tayo kahadlok sa Ginoo. Ang tao, dili ang ikadlukan ni Ginoo, ang ikadlukan ni igsoon. Kaya nga ito magod usahay, no? Murag tao na itong ikadlukan, yan po mahadlok sa Ginoo. Importante ang Ginoo gid ang ikadlukan ng igsoon. Diyan sa Psalms 111 verse 10, the fear of the Lord is the beginning of wisdom,
A good understanding have all those who do His commandments. So ang pagkahadlok sa Ginoo ay sinugdanan sa kaalam o ang maayong panabot naa kanila nga nagabuhat sa iyang mga pulong. So, kung ay mo ato expound ni verse 10 ni Isoon, ang sinugdanan sa kaalam mao ang pahadlok sa Ginoo o ang pagsabot mabatunan nila ni adtong nagbuhat sa iyang mga sugo. So ang kahadlok sa Ginoo ang igsuon o pagbuhat sa iyang sugo kinahanglan mag-uban. Dili pwede na mahadlok lang ta sa Ginoo pero wa ta nagtuman sa iyang sugo. Amen ba? Hallelujah. Ito mga kabahan, we should have the knowledge of God. Sa beginning of wisdom, diha sa Colossians 1:10, that you may walk worthy of the Lord, fully pleasing Him, being fruitful in every good work, and increasing in the knowledge of God. So, ang pagkahadlok sa Ginoo may sinugdanan sa kalan ikaduha. Kinahanglan ta nga natay kahibalo sa Dios o kinahanglan po ta nga mutuman sa pulong sa Ginoo. So, ang knowledge of God o kaning obedience to the Word of God is a part of wisdom. So, this is James 1:8. Joshua 1:8. This book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate in it day and night, that you will observe to do according to all that is written in it. For then you will have your way prosperous, and then you will have a good success. So, ano nga verse 8 na igsoon, ang relationship sa pagbuhat sa pulong sa Ginoo igsoon, na ay relationship sa una ang pagbuhat sa pulong sa Ginoo, doon relationship sa kahadlok sa Ginoo o kaalam sa Ginoo. Ikaduha ang pagbuhat sa pulong sa Ginoo, doon relationship sa atong success. So ang buto pasabot ani ni igsoon nga ang atong kalampusan nakadepende na sa atong pagtuman sa pulong sa Ginoo. Amen. Success. Di ba kita nang nandun ng kalampusan ng igsoon? Gusto ta nga mahimo kang successful sa atong mga negosyo. Gusto ta nga mahimo successful sa atong mga planos kinabuhi. Ang uban gusto mo manimpalad sa gawas para mahimo silang successful. Pero dili ta lang naningkamot nag-successful dito. Pero ikagarantiyan nako kung naningkamot ta kung nagtuman tas pulong sigurado kang successful dito. Ay mo nag-isaad sa Ginoo. Diba? Diha sa Joshua 1:8. Tumano ninyo ang akong mapulong, pamlandungan ninyo ni adlaw ang gabi, o magmalampuson ka mo. Yan ang kinahanglan nato o pagtuman sa pulong sa Diyos. Our obedience to the Word of God will determine our spiritual maturity. Muto ba taan ang igsoon? Ang atong pagtuman sa pulong sa Ginoo walay nagdetermina sa atong pagtubo sa Ginoo, pag-mature sa Ginoo. So mana ang ikaduha ka puntos ngayon. So ikatulo ka puntos is living an established Christian life. Ano siya ikatulo ka puntos sa walking worthy to the Lord. Ang pinabuhin ka nga tapos sa Ginoo. Ikatulo ka point is living an established Christian life. Speaking about established, may igsoon. Establisado.
Kung sa may atong mahimo example anang word nga establish. Kung may tag-establish church, kanang church na dugay na o niya, taghanag membro, niya ang ubang mga membro, nahimo ng mga pastor, manas posasa na siya ang picture of being established. Kung naghisgot po daw negosyo, so ano sa man ang usa ka negosyo establisado, pareha ng gaisano, pareha ng SM, established na sila ng mga negosyo, mga corporation nila, establisado na sila, hindi na pwede sila manilali o ka-bankrupt because they are established. Bisan pag doon ay magbinuang sa ilang sa sulod sa ilang corporation, hindi madali o ka-pukan yung negosyo tungkol ka establisado. Kita nga mga testuhanon. So, so we say, we are established in the Lord. Amen. Ingon pa nila, makita na sa gamot. Ang kahoy, makita na o establisado ba sa iyang mga gamot. Ang tigulang na kahoy, dagpo na kay gamot. Isang pag nagyuhon, nagpulo o bagyo, hindi mapukan, dagpo na kay gamot. So, ang established Christian life na igsoon, sulusan maghapon yan na. So, may meaning sa word ni established, sumala sa ganyan sa dictionary yun. So, ang word na established, successful for a long period of time and widely known. Ang usapan mo ka, maghisgot ni siya og success. Successful for a long period of time. So, matawag kang established kung taas na ka. Taas na yung pagkalagad sa Ginoo. Kaibutang na to sa Christian point of view. Kung matawag na to, 20 katuig na kang nangalagad sa Ginoo. 20 katuig na, di na good. Madali galit. Kaya na, kung ibang Kristohano, 30 katuig na walang ihapon na establisad. So, masilog na gamay, di naman kung simbahan, mangita ang maglaing simbahan. Ato pa may zone, sa pikas na bahin, ang pagka-established is not a matter of how many years you are in the Lord. Dili po na ang pagka-establisado kung unsa ang imong relasyon din sa Ginoo. Hallelujah. So, how to be established? First question, saan na to nga mahimutang establisado? So, our faith must be founded on the rock, or must be founded on the Lord Jesus Christ. So, kung gusto ka nga mahimong establisado, may isang pinahanggan ng atong pagto mabutang kayo diha ni Ginoong Hesus. Sa Ginoong Hesus, may igsoon, siya, gitawag siya o chief cornerstone. Siya ang pinakahaligi. So, una sa Ginoo ang atong pagtuo ni Iso. Dili ka madali-dali katumba. Kaya mo na requirements to become mature and established, that our faith will be established in the Lord Jesus Christ. So, kung saan makaagin ni Iso, nanduan, kinahanglan na doon na kay relasyon si Ginoo. Muna ang number one, na ayaw mahimo pang, ayaw maponded ang atong kinabuhi niya si Ginoo. Number one, na atong relasyon si Ginoo. Wala man kaya tayo question na naman tayo relasyon si Ginoo Minsoan. Para mo na tingala ka, bisan sa Bible school Minsoan, magtuo magsandili. Magtuo na lang mo travel. Doon may mga Bible school student nga anak ka nagbunagin, pag naman naubuan ka ng graduate na magtuga na dito, di ba? Magtuga na maginay. Ito sa Bible school na pag mag-graduate na nanay mga challenge sa ministry, na hinulong may kaya naman na yung mga estudyante nga ay nakadawat sa Ginoo.
Ni-graduate na sa Bible School, 4 years na sa Bible School, natay kumbalat sa Ginoo. Yun ay naghatag na ito kamatuoran na igsoon. Na sila din, nangalagad sa Ginoo, nag-eskwela ng Bible School, pero wala siya relasyon sa Ginoo. Amen. Posible po, na doon ay mag-testuano, nalugay ang pagkasimba nila, wala ka relasyon sa Ginoo. Kung ka na mo kaso ng iso, nahitabo mo na, dili kita makabaton o establish nga pag-alagad sa Diyos. Kaya dili ma-establish ang atong relasyon sa ginahangkot at doon na relasyon sa Ginoo. Doon na yung mga tao na naminyo na wala mag-uyab. Kaya ito yung gibuya, no? Pero, kana mo kaso nga siya nga extraordinary. Isolated case lang na. Pero, sa ding makigminyo, laki na manguyab sa ikadaan. So, doon ka makabaton o usa ka establishado nga relasyon, ang pag na doon na kay relasyon ngadto sa usa ka babae. Diba? Doon ka makabaton o establishado ang kinabuhi ngadto sa Ginoo, hangtod nga doon na kay relasyon sa Ginoo. Hallelujah! Dili relasyon sa tao igsoon, mabutan lang gingon sa Ginoo nga looking unto Jesus, the author, the finisher of our faith. Kaya kung natin relasyon sa tao, pero wala tayo relasyon sa Ginoo, dili gihapon establish ang atong pag-alagad sa Dios. Una, matingala na lang ta, masilot lang naman, di na mo simba. Ano man, ang iyang relasyon, na mas tao, wala mas Ginoo. Hallelujah. So, mga ang first idea, ikadang idea, we should live a Christ-oriented or Christ-centered life. Christ-centered means on. Ano ito mga tao nga, kung naman ka-istorya, marang may problema, di sa kuway kwarta, kaya nga, may problema, kaya namin Ginoo sa ako. Amen. That is Christ-centered life. Wala masintro ang iyang kinabuhi sa mga butang iyang makita. Basta iyang balay guba, may hapon siya, bahalag guba, basta ito sa langit, lamig yung balay. Wala mga Christ-centered ng mga tao. Ang ilang naagad siya ng kasi ang Ginoo agad, bahala na ng butang sa kalibutan. Hallelujah. Amen ba? E kung nahaana sa atong kinabuhi, so wala problema. Hallelujah. Pero na ibang na sa sudaan lang galit ko, kanang isudang nabukugon, magreklamo na. Yung mayang patong panit, pero kita nagsawan dahalag ng kinangsa, kaya centered mo ka. Hindi mo tanong centered. Praise the Lord. Hallelujah. Living in integrity. Ang mahimo ka nga malig-on ng soon, kinanglan, kinabuhi ka, nga doon na integridad. So, ang word integrity, mga igsoon, integridad, anong word ng integridad? So, doon sa Job chapter 2 verse 3, hindi na ito makita kung ano sa word ng integrity. Then the Lord said to Satan, have you considered my servant Job, that there is none like him in the earth? A blameless and upright man, one who fears God and shuns evil, and still holds fast his integrity. Although he incited me against him, to destroy him without a cause. So, ngayon ang Ginoo ay anong panahon na ang Ginoo ang yawa nagsulti na. Kaya akusan man lagi si yawa si Job. Ingan man ang yawa nangangalaga na sa Job nimo tungod kay inaay giapas ka na. Ingon ang Ginoo. Kaya imo tan-awon din sa atong ibasa ng igsoon. Ngayon niya, although you incited me against him, atras ata, and still he holds fast to his integrity. Ngayon siya, ang Ginoo. Have you considered balik sa ta, have you considered na servant Job, that there is none like him on earth, matod ba sa Ginoo, manay giingon na ni Satanas, a blameless man,
An upright man, one who fears God and shuns evil, and still he holds fast to his integrity. Although he incited me against him. Iwan ang Ginoo. Bisan tag imo kong gidasig. Minsan nag-insight na gidasig nga suluyan siya. Pero tanawan, nagpadayon siya sa iyang integridad. Mapagkas Ginoo. So, tanaw na itong Edsoon, ang sa malang integrity, in the context of Job, kanya mo tanaw din yung mga bersikulo itong ibasa. Ang one good nga, kanang description of integrity is fear of the Lord. Ang tao mawalay kahadlok sa Ginoo, dili siya makabatul og tinuod nga integridad. Kadungganan man na sa common nga Binisaya. So, sa dictionary, ang word na integrity is firm adherence to a code or especially moral or artistic values na ay firm adherence. Ato palig-on siya, lig-on kaayo ang iyang pagtuman. Meaning, ginatawag og moral or artistic values. Ang tayo na doon siya integridad, ang iyang moral value is beyond question. Wala bang isang saan yung pagpanaos tao? O ano yung makita niya kapabutan niya kayo? Wala yung problema. That is one of the signs of integrity. O nga, gigamit din yung term sa dictionary is incorruptibility. Dili siya makorrupt. Diba, ang common word sa mga politiko kanang makorrupt na mga politiko. So, ang naan mong integrity, dili ka corrupt na tao. Dili ka lindungan, isa pa. Unimpaired condition, ang napod siya soundness. O ang last na definition, ang quality or state of being complete or undivided. Nasa attitude sa kumplito siya o dili duha-duha sa iyang pangunahuna. Kung mga lagad sa Ginoo, mga lagad sa Ginoo nga dili mga lagad sa kalibutan. Dili sa compromise sa lahi pagkasunod. So wala ang word ni integrity. So dapat kita nga mga Kristohanon na ang attitude ni so. Hallelujah. O ang laing na description ano ni so on. How to be founded in the Lord Jesus Christ. Abounding in the word of the Lord. So you have sa 1 Corinthians 15:58. Therefore, my beloved brethren, be steadfast, immovable, always abounding in the word of the Lord, knowing that your labor is not in vain in the Lord. So kung gusto kang mupawon diha sa Ginoo, magbigyan sa Ginoo, lang nga abounding dito sa pag-alagad sa Ginoo. Abounding dito sa dili kang nililuya sa pag-alagad. Hallelujah. Ano nga sa panahon sa pagkampo na agit ka sa atong mga devosyon, kanunay kita nag-ampo, kanunay ka nag-share sa punong sa Ginoo sa atong mga silingan. Dili ka mahadlok mo share sa punong sa Ginoo. Isang diha sa social media, dili ka mahadlok, walis punong sa Ginoo ng Igsoon. Pahalag lang dahil naminaw. Nag-live ko diha sa Facebook. Ang mabot ko 200 ko po sa ang maminaw. Pero kung magwali din ka sugal, hindi bumito ang maminaw. Pero magwali na ganit sa punong si Ginoo, lamay na kayo maminaw ni Igsoon. Pero in spite of that ni Igsoon, padayon ka nga madasigon sa pag-alagad si Ginoo. Diba? Always abounding in the word of the Lord. For as much that you know that your labor is not in vain in the Lord. Sa ito pala na Igsoon,
ang pagpamuhat sa Ginoo, meron may garantiya sa usa ka pagpamuhat nga dili tawang. Pero ang tanang na pagpamuhat nga dili tawang sa Ginoo, mao nay tawang sa Ginoo. Hallelujah. Pero kaya namuhat ng kapara sa Ginoo, dili gina siya magtawang. So, kanang abounding in the word of the Lord, ang meaning ana, number 1 is participation. Kanang mo participar ka. Kung participar ka diha sa buluhaton sa Ginoo. Hebrews chapter 10 verse 25, not forsaking the assembly of ourselves together as is the manner of some, but exhorting one another, and so much the more as you see the day approaching. Dili tayo natuhunungon ang pagtigo sama sa gihimo sa uban. Pinunuan, magdinasigay kita sa usag-usa kay nasayod kita nga ang iyang pagbalik aduon na. Hallelujah. Mga kaibigan soon, natuna tayo mga fellowship, natuna tayo panimbangon, natuna tayo mga pag-ampo, prayer meeting, against prayer, natuna yung mga fellowship, natuna pinan. Kaya ato ng hinuon, aron ka maligpon sa pag-alagad sa iyo. Kaya naman, ato ng hinuon kay hapit na mabalik ang Ginoo. Og last but not the least, mention, mission-oriented mind. Kinahanglan na mission natin, mission. Nga sa Matthew chapter 28 verse 19, go therefore and make disciples to all nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and of the Holy Spirit. Muna itong mission may igsoon. Nga mulakaw ta ngadto sa mga nasod. Ang unang nasod na atong laktan may igsoon ang nasod, ang atong pamilya. Ikaduha, atong silingan, ang atong mga barkada, atong mga parente. Muna ang Jerusalem sa atong kinabuhi. Diba? Muna ang atong mission igsoon samtang kita nangalagad sa Ginoo. Dili pwede nga itago na to ang atong pagkastuhan ng igsoon. Dili ka pwede na itago. Ito ang igsoon. Hallelujah. So, I hope na igsoon na kini nga mga points atong nasayran o atong hibalaan ka ng igsoon. Walking worthy in the Lord. Number 1, itong i-recap ng igsoon, we should live a prayerful life. Kinahanglan manampuon kita ng igsoon. Ikaduha, kinahanglan we should live an intelligent life. Kinahanglan nga magyalamon ka, gamiton din nato ang kaalam paghatag sa Ginoo sa ato. Dayon ay katulo na we should be established in serving the Lord. So linaot ko igsoon na kini mga puntos mo ni atong magamit samtang kita magapadayon sa atong pag-alagad sa Ginoo. Hallelujah. Minigog kami igsoon ug atong pasalamat.